Makasaysayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula mamayang hapon. Ayon kay Dean Tranquil Salvador III, miyembro ng defense team ni dating Chief Justice Renato Corona, inaasahang magiging formal at seryoso ang takbo ng paglilitis sa Senado. Nakasuot ang mga senador ng kanilang mga robe habang ginagampanan ang tungkulin bilang mga hurado na makikinig at susuri sa mga ebidensyang ihahain ng magkabilang panig. Serious yung proceedings, nakasuot ng robe yung ating mga senator judges, at makikita nyo ron parang ang tatlong bahagi or tatlong roles na ipe-play ng mga tao. Hindi naman dahil maglalaro, no, but the roles that they will perform. Inilahad nito ang ilan sa mga bagay na dapat naabangan at asahan sa loob ng impeachment court. Una, ang Senate President ang inaasahang magsisilbing presiding officer na siyang magtitimon o gagabay sa buong daloy ng proseso. Ang panig ng prosekusyon ay pangungunahan ng mga congressman sa tulong ng mga private prosecutor, habang ang depensa naman ay binubuo ng mga abogado na magtatanggol sa Vice Presidente. Magsisimula ang unang araw sa pamamagitan ng opening statements mula sa magkabilang panig upang ilatag ang kanilang mga kaso. Hindi lamang sa mainstream media ay sa social media ay nakasubaybay sila. So ito yung mga aasahan ninyo sa unang araw. Ngayon, pwede rin, ito rin mangyayari na magpipresenta, i-allow sila magpresent ng opening statements. Ayan, opening statements. Sino ba ay mamimili sila kung sino sa kanila sa prosecution. Minsan hindi lalampas sa dalawa yan. Susundan ito ng paghaharap ng mga testigo sa pamamagitan ng direct examination at pagsusuri ng kabilang panig sa cross-examination. Tatalakayin din ang mga mabibigat na basihan o grounds para sa impeachment gaya ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery at graft and corruption. Ang buong proseso ay maaaring tumagal ng 4 hanggang 5 buwan. Ang panig ng prosekusyon ay may nakalaang humigit kumulang 60 araw para magpresenta, habang ang depensa naman ay may 30 araw. Pero alam ko, yung kanilang commitment, ang prosecution, 60 days. Around, thereabout, 60 to 62 days. Yung depensa, mga 30 days. So kung bibilangin mo yan sa actual hearing dates, depende kung parang 3 araw lamang sa isang linggo yung nila, so abutin niya ng mga 4 hanggang 5 buwan. Mabilis yan sa 3 buwan. May kapangyarihan ang impeachment court na mag-contempt o parusahan ang sinumang kalahok na hindi rerespeto sa proseso o magsasalita tungkol sa merito ng kaso sa labas ng korte. Sa pagbubukas ng impeachment trial, magiging sentro ng atensyon ang mainit na sagutan ng mga abogado at ang kanilang mga objection sa loob ng tribunal. Mahalagang maunawaan ng publiko ang mga terminolohiyang ito upang masundan ng maayos ang daloy ng paglilitis. Asahan ang madalas na paggamit ng mga terminong gaya ng sustained at overruled kapag may objection. Kapag ang presiding officer ay nagsabing sustained, ito ay nangangahulugang pinagbigyan o tinanggap ang objection ng abogado. Ibig sabihin, ang tanong ay hindi dapat sagutin ng testigo o ang ebidensya ay hindi papayagang maipasok. Sa kabilang banda, ang terminong overruled ay nangangahulugang ibinasura o tinanggihan ang objection. Yung lang po dyan, baka magulat kayo, yung mga pag-resolve ng objection, di ba? Meron dyan, pag overrule, ibig sabihin deny. Okay? Kasi legal yun eh. Very legalist yung word na yun. Sabi niya, overrule. Sabi niya, ano ba ibig sabihin ng overrule? Ibig sabihin, dineny yung objection. Pag sinabi namang sustained, makikita mo, tingnan yung mukha ng abogado, galing ko, no? Yan. Kasi ibig sabihin, granted ang kanyang objection. Sa madaling salita, pinahihintulutan ng korte na ituloy ang pagtatanong o pagpresenta ng ebidensya dahil walang nakitang mali sa legal na aspeto nito. Maraming uri ng objection ang maaaring asahan ng publiko. Kabilang sa mga pinakakaraniwan ay ang leading questions o mga tanong na nagdidikta ng sagot, misleading, vague o malabo, at hearsay o mga impormasyon base lamang sa sabi-sabi. Pwedeng leading, misleading, conclusion of fact, conclusion of law, vague, compound question, marami yan. Incompetent to testify, inadmissible as evidence, kung ano-ano yan. Tapos sabihin niya, that's hearsay. Yan, asahan niyo yan, mag-aaway yan, diba? Sa hearsay. Okay, marami. Maaari ring i-object ang isang testigo kung siya ay itinuturing na incompetent, lalo na kung wala siyang personal na kaalaman sa pangyayari. Bukod dito, sa bahagi ng cross-examination, maaaring subukan ng mga abogado na i-impeach o gibain ang kredibilidad ng isang testigo
sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga inconsistent statements o ebidensyang magpapatunay na ang testigo ay may pansariling interes o kinikilingan. Pinapayuhan ang publiko na maging mapanuri at huwag magpadala lamang sa emosyon kundi unawain ang mga legal na prosesong magaganap. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.